Good day everyone, and this is Tech Taste Cooking Show. For today's menu, we'll be making burgers. That's right. The reason why we chose it because burgers are timeless classic loved by many for their delicious taste. I agree, but first, before we dive into the juicy details, let me introduce myself. I'm Johnny Bromar, and this is my co-host. I'm Jessamari Balnik. Together, we're here to make your taste buds dance with delight. Now let's get started with the ingredients for our burgers. Wait, Jessa, may nakalimutan tayo. That's right, meron pala tayong guest for today. Hindi natin ma-enjoy ang paggawa ng burger without a true burger enthusiast. Please give a warm welcome to our special guest, Mr. Mabingnay. Yay! Hello everybody! Nako, nakakatampo naman. Muntikan pa ako makalimutan ng ating mga hosts. Anyway, I'm Maverick Mabingnay, your burger enthusiast for today's cooking show. To continue, our ingredients to make delicious burger are beef patty, burger buns, lettuce, cheese, onions, tomato, cucumber, salt, pepper, ketchup, and mayo. Now let's start off. Ang gagamitin natin ng pangluto ay ang portable gas stove. Oh! It's portable gas stove. That's very advanced technology to use. Okay, to start making burgers, the first step that we need to do is to prepare ingredients. Let's start washing the vegetables for our burger. Next naman natin ready ay yung burger buns. I-slice natin siya sa half. For other ingredients naman, nandito ang cheese, ketchup, mayonnaise, salt, and pepper. Na-ready na natin ang ating ingredients. For our second step, iluluto na natin ang ating beef patties. But before that, maglalagay tayo ng seasoning sa both side ng ating beef patties with salt and pepper. Habang ginagawa ni Jessa yan, bubuksan na natin ang ating butane portable stove. Isa-set natin to sa medium-high heat. Tapos na, we will now place the burger pot. Now, we will wait for 3 to 4 minutes. Napaka-advanced na talaga ng technology ngayon, no? Lalo na sa pagluluto. Oo, totoo yan. Dati lang yung mga katulad ng kawali na ginagamit natin ngayon. Karamihan sa mga tao ay ginagamit ng ganito. Hindi na kailangan pa ng gas. Yes, technology for humans, especially in cooking, has played an important role in shaping our development and survival. And alam naman natin na araw-araw, patuloy natin nakikita ang innovation at advancements in technology. Tama ka po dyan, Mr. Mabignay. Talaga namang napakabilis ng pag-usbong ng technology. Dahil dito, binibigyan tayo ng mas maraming pagpipilian at napapadali rin ang proseso ng paggawa ng pagkain. Well, technological advancements in cooking also have transformed the way we approach for food preparation, offering convenience, diversity, sustainability, and accessibility. Speaking of technology, maganda rin papaano ang development ng Tagaliwit tayo sa Pilipinas, di ba? Okay, let's talk about it muna. Ang pag-unlad ng science and technology sa ating bansa ay napakalaking tulong sa pag-angat ng pamumuhay ng mga tao. Yes po, lalo na sa mga sector ng agriculture, healthcare, and information technology. For example, sa healthcare, marami na ang mga innovations at medical advancements na nagpapabuti sa kalusugan ng ating mga kapwa-Pilipino. At dahil din sa siyensya at teknolohiya, pwede na rin tayo mag-focus sa pag-develop or innovation at agrikultura na tutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kitang-kita natin ang positive effect nitong science at technology sa ating bansa, pero may mga hamon pa rin na kinakaharap ng ating bansa sa papalakas nito. I agree.
I hope na patuloy tayong magtulungan at magbigay suporta sa mga proyektong pang-agham at pang-teknolohiya. Lalo na kung alam naman natin na makakatulong at makapaunlad nito lalo ang ating bansa. Agree ako kay Joms. Kita ang positive effect pero syempre may mga naging hamon pa rin naman. Sa technology, paggamit ng artificial intelligence, napapabawas neto yung ilang mga trabaho and nag-lead sa maraming tao na nawala ng trabaho dahil dito. Sobra rin sa paggamit ng teknolohiya, katulad ng mga gadgets ang mga halimbawa nito. Nagdudulot din yun ng problema sa kalusugan. Pero hindi rin naman lahat ay masama. Nakakapagbigay pa rin naman ito sa atin ng mga bagay na makapagpagdali sa atin kapag ginagamit natin ito ng maayos at balance ang paggagamit. Luto na ang beef patties! Nice! Ngayon, para sa ating pag-apat na step, iasabol natin lahat ng ingredients. Start tayo sa beef patties. Maglalagay tayo ng slice of cheese sa lahat ng luto. And then, mag-add ng mayonnaise sa half na toasted burger buns. Pagkatapos ilagay ang ketchup, lalagay naman natin ang mayonnaise. Ang next mong lalagay pagkatapos yan ay yung beef patties. Ang next natin nalagay pagkatapos ng beef patties ay yung lettuce. Ay, nakalimutan ko pala ilagay yung cheese sa ilalim. Ang next niyan ay cucumbers, tomatoes, pati onion. Sarap na ng itsura. Tapos na ang ating burger. Sumabing na eh. Oras nyo na po para tikman po ang burger namin. Ano pa sa tingin niyo lasa ng burger namin? Sino nagluto niyan? Siya po. Sino nagluto niyan? Siya po. Napakasarap! No joke, to be honest, napakasarap. Lasang-lasa ko yung patties and especially dun sa sa mga veggies and ayun kasi personal reference ko pagdating sa burger is may mga gulay kasi mas masarap siya kung tutusin and lasang-lasa ko doon yung mga ginamit na tomato, cucumber, onion and syempre na may halong combination ng cheese sa sasama mo pa na mayo and ketchup. For me, napaka-perfect niya as a burger enthusiast and nakikita ko rin naman kung paano nila niluto and para sa akin 10 out of 10 siya. Masarap. That's nice! Nagustuhan ni Mr. Mabingnay. Ngayon, ipipresent ni Aaron ang burger na maiko-connect sa ating technology. Magandang araw mga ka-tech taste. Ako nga pala si Aaron Mark Valiente, ang iyong meta expert. Alamin natin ngayon ang relation ng burger on how technology and humanity cross. Ang bun sa isang burger, nire-represent nito ang foundation natin o tayong mga tao. Ang patty naman ay ang aspeto ng teknolohiya. Just like technology is at the core of innovation, the patty is the central component of the burger, crafted with precision and sometimes even incorporating advanced techniques in cooking. On the other hand, ang toppings ay nire-represent ng pagiging malikhain natin. It is the creative and collaborative aspect where humanity and technology intersect. The condiments, such as sauces and spreads, represent the enhancement and customization brought by technology, just as technology enhances our lives. Last ay ang assembly. The assembly process symbolizes the harmonious integration of humanity and technology. It requires both human craftsmanship and technological precision to build a well-balanced and visually appealing burger. Bringing together these elements, the burger becomes a metaphor for the intersection of humanity and technology. Ayun lamang mga ka-tech taste. Muli, nagpapakilala si Aaron Mark Valiente, ang iyong meta-expert. Maraming salamat. Sa pagtatapos ng ating show, hindi mangyayari ang lahat ng ito without the use of technology.
And dahil din dito, nagkaroon ng buhay ang show sa aming editor at sa paggamit ng lahat ng utilities. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa aming producer at syempre nagpapasalamat din kami sa guest namin ngayon. Thank you for watching and enjoying the show. Yay!